Ano, kaya lang naman ako nakapagsalita ng gano'n kasi dahil sa mga nagawa niya sa akin. Nag-cheat siya. Dalawang beses Okay, wait, ganto. Ganto, for example, may nagawa nga siyang mali sa'yo. Tama bang gumanti ka through sa mga masasamang salita? Tama ba 'yon? Ikaw, tatanungin kita, tama o mali ba 'yon? ano kasi ako, sumasampa din kasi ako ng barko nung time na yun. Okay. And then ako, minsan na kami magpa-signal. And then, nalaman ko, nung magpa-signal ako, na meron siya naka-request. Pero nakilala niya dito. Hindi ko alam anong option. Basta, ayun, nakilala niya at naging sila. Oo. Tapos yung nalaman ko, kasi keso ang reason naman daw niya, hindi daw, parang siya, nanlamig, parang ganun, parang yung hinahanap-hanap niya sa isang lalaki, hindi ko daw maibigay sa kanya kasi bihira nga lang ako magpasignal. And then doon niya nakita yung lalaki na kilala niya sa dating app. Oh, okay. Tapos, sabi ko, mamili ka kung sino pipiliin mo sa amin dalawa, kung talagang siya ba o ako. Tapos, after 1 week, na-realize na ako talaga yung mahal niya. Nangihingi siya ng second chance sa akin na siyempre mas matagal nga daw kami, mas matagal nga yung pinagsamahan namin at nagkita kami in person. Sila hindi pa daw sila nagkikita, puro lang daw sila nag-uusap, messenger, video call, pero in person na sila. And then yun, pinatawad ko siya. Kahit linoko niya ako. So, kayo na ulit ngayon. After 1 year, wala akong 1 year. Oo, wala pa siyang 1 year. Oo. Ginawa niya ulit yung bagay niya. Pinatawad ko siya, tapos ginawa niya ulit. Tapos? Nag-shoot ulit siya sa akin. Yun na naman daw yung reason niya. Okay, so, alam mo yun, yung tipong ilang beses ko siyang pinatawad, ilang beses ko siya binigyan ng chance na and then nung pinatawad ko ulit siya, kaso yung tiwala ko, yung trust ko sa kanya, nawala na. Masyado ng toxic yung relationship namin. Lagi na lang ako naghihinala, kasi alam ko sa sarili ko, hindi talaga ako ganun. Hindi ako yung parang, hindi ako lagi naghihinala sa kanya or what. Kasi may tiwala ako sa kanya kahit niloko niya na ako nung una. Itong pangalawa na, parang doon na ako na parang lagi naghihinala sa kanya, nakapagsabi ako ng hindi maganda sa kanya kasi ang sakit ng ginawa niya eh. Ang sakit talaga ng ginawa niya sa akin. Oo. Tapos ayun, biglang parang sa sobrang toxic na ng relationship namin, parang nag-decide kami na parang maghiwalay na lang. Kasi yung trust ko sa kanya, as in wala na talaga. Kami nga, pero lagi kami nag-aaway dahil sa ganito ganyan. Lagi na lang ako naginala. Lalo na nung nagka-work siya. Nung nagka-work siya sa Pinas, doon na yung parang doon na yung nag-start yung pag-ano ko sa kanya. Sa kanya naman po, kasi ba't late ka na naman ganito ganyan, lumalandi ka na naman. Ganon. Lagi na lang ako nagsasalita sa kanya ng hindi maganda kasi masyado ng toxic na relationship namin kasi wala nang tiwala. Kasi sabi naman daw niya na nagbago naman daw siya. Hindi na daw niya ulitin. Pero hindi na ako naniniwala eh.
Kasi 2 times yan ang ginawa sa akin. Can I speak? Can I speak po? Sige, Pero yung Pat. magsasalita. The first place pa lang dapat, if gano'n na nangyari, dapat ginawa mo, hindi ka na nagsabi ng ganung mga masasamang salita para lang sabihin na papagaan yung loob mo. Kasi if ever naman na gano'n, at umpisa pa lang na nalaman mo na gano'n, gumawa ka na ng way para hindi ka na masaktan lalo pa. Hindi yung parang magsasabi ka pa ng masasamang salita para lang sabihin makapag-revenge ka through chats or sabi or usap na ganon. Sana doon pa lang baguhin mo na rin yung ano mo, yung ano mo sa next relationship mo, wag mong gagawin ulit yon kasi mas lalong mawawalan ng tiwala sa iyo yung babae kung magsasabi ka ng masasamang salita. Okay, thank you. Ano? Kaya lang naman ako nakapagsalita ng ganun kasi dahil sa mga nagawa niya sa akin. Nag-cheat siya. 2 beses. Okay, wait, ganto. For example, may nagawa nga siyang mali sa'yo. Tama bang gumanti ka through sa mga masasamang salita? Tama ba 'yon? Ikaw, tatanungin kita, tama o mali ba 'yon? Siguro Doon tama. pa lang tatanungin kita, tama o mali yung sinabi mo? Sabihan mo siya ng masasamang salita. Lahat naman siguro ng nakakarelasyon, may karelasyon, once na may ginawa yung mali yung isang babae, syempre, makakapagsalita ka ng hindi maganda sa kanya. Oo. Pero sinabi mo kasi nagsabi ka ng marami kang sinabing masasamang salita. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa. So, it means marami. O, tatanungin kita, tama ba yung sinabi mo na marami kang sinabing masasamang salita? Kasi babae yon. The first place, babae siya. Sabihin na nating nagkaroon siya ng pagkakasala. Wait lang. Sabihin nating nagkaroon siya ng pagkakamali o pagkakasala sa'yo. Hindi mo kailangan, as a lalaki, hindi mo kailangan magsabi ng ganun. Kasi dapat, for you, alam mo yung the best na gagawin. Kasi lalaki kang tol. Nadaan lang siguro ako sa emosyon. Okay. Kaya ako nakapagsalita. Ito lang, for next relationship mo, hindi naman pwedeng kasi makakapagsalita ka pa, pero wag kang sobra. Yung sinabi mo kasi parang marami kang sinabing masasamang salita. Doon pa lang, lalong masisira yung tiwala sa iyo ng babae. Then, patuloy na sabihin nating magpatawaran kayo. Patuloy mauulit at mauulit yun kasi merong lamat na sa inyong dalawa. Yun na nga yung pinupoint ko dito. Masyado na kasing toxic yung relationship namin, kaya parang nag-decide na rin kami maghiwalay, no? Kasi ayun na nga yung na pagsalita na ako ng hindi maganda, ganun din siya. Ganun din naman siya sa akin, nakapagsalita siya sa akin ng hindi maganda. Kesa ganito, puro hinala na lang naman. Kaya yun, siguro, nawala lang talaga siguro yung tiwala ko. Tsaka the first place pa lang, 'di ba sabi mo, parang wala kang may pagkukulang ka doon sa signal na sinasabi mo. The first place pa lang dapat pag sumampa ka ng Virgo, alam mo na mawawalan ka ng sigla. Dapat gumagawa ka ng way doon sa mga kasi magkakaroon ka ng kung mahal mo talaga, may way ka niyan. Hindi mo yung parang wala kang gagawin. Merong way na magagawa diyan kasi yung ibang kilala kong ganyan na sumasampa ng barko, meron silang way na, for example, pag ng bansang yun, bibili sila ng sarili nila SIM card doon para lang makatawag sa na yun, diba? Oo, doon pa lang nawalan na siya ng sa'yo kasi di ka gumawa ng way para makausap siya. Ngayon, nakahanap siya ng mas makakausap sa ibang apps na sinasabi mo. Kaya, ganun. Kasi, kasi ako, pag underway kasi kami, satellite lang talaga yung best way na para magkaroon kami ng communication. Satellite lang talaga. Wala kaming internet sa barko pag underway kami kasi wala ng signal. Sila. Ang biyahe namin, Asia to
North America ay magkabilang ano yun. Tagal na yun, almost 1 month and half ay yung biyahe namin na yun. Sobrang tagal. Kaya parang, ayun, siguro parang, yun nga yung parang, gumagawa naman ako ng way. Once na magkaroon ako ng signal, siya yung unang-una ko tinatawagan. Alam By naman the niya way, na yung mga sinabi ko sa'yo, tol, based on my own opinion ko lang yun, ha. Hindi ko binase yun, base yun sa iba. Or basta sa own opinion ko lang yung mga sinabi. kaya, kaya Okay. nga parang na ano, Ganito, JV. Clearly, sa isang kwento mo, sa isang buong kwento mo, iba-ibang topics yun. So, kumbaga, iba-ibang scenario yung nangyari. So, i-breakdown natin siya into different topics. Uunahin natin yung first mong problema na nawalan ka ng signal, nagka-problema ka sa internet connection mo, tapos sinabi niya nakita niya sa iba yung attention na hinahanap niya na dapat manggagaling galing sa iyo. Tama? Okay. Ang sinabi ni Pat, it's completely understandable. Coming from a different perspective, completely understandable 'yon kasi ang gustong ipahiwatig ni Pat is kung gusto, maraming dahilan, maraming paraan. Kung ayaw, kumbaga, kung gusto, maraming paraan na pwede mong gawin. Pero kung ayaw mo, di talagang magdadahilan ka para hindi mo magawa. But anyhow, on the other side of the coin, yung take ko doon is, nasa panding kami. Yung mga tito ko is, mga seaman din eh. Both side ng parents ko, mga tito ko na kapatid ng mom ko, is mga seaman. Tapos sa side din ng papa ko, yung mga kapatid niyang babae, nakapangasawa din ng mga seaman. Tapos, ang usapan usually nila sa mga asawa nila, kagaya ng sinasabi mo, pag dumadaan ng mga, ano ba yun, underway, yung mga ganun. Usually, ang mga tawagan nila, twice a month, once a month, ganun sila kung mag-usap. Oo, pero kung nagkakausap naman sila, natatagalan. But anyhow, ganito. Clearly, si girl na fell out of love sa'yo. Kasi, kumbaga, gaya ng sinabi mo, na dapat yung attention na dapat ikaw yung magbibigay, sa iba niya nakuha. So, napaka-clear nun. Nakuha ng ibang guy yung attention ni girl. Okay? Sasabihin kong hindi mo kasalanan yun at hindi din kasalanan ng girl yun. Pareho kayong biktima ng pagkakataon. Okay? Ikaw, wala ka namang means, kahit gusto mong kontakin si girl, wala kang means dahil nga sa kakulangan ng internet or ng connection, kahit gusto mo siyang makausap, hindi mo nakakausap si girl. Tapos si girl naman alam mo yung sa longingness niya sa'yo, naging biktima din siya na yung affection niya at attention niya nabaling sa iba. Hindi ko rin masisisi si girl doon kasi lahat naman tayo, especially ang mga babae talaga, kailangan talaga ng attention. Every now and then, gusto nila yung na-update sila. Karamihan sa mga babae ganun kung hindi man lahat. Kaya, yun ang naging problema dun Pareho kayong naging biktima sa lagay na yun. Okay? Pero, kung ito na nga siguro, kung na-explain mo kay girl ng maayos, kung ano yung magiging kalagayan mo pag pabiyahe kayo ng mga certain na routes, na-explain mo ng maayos sa babae, siguro naman maiintindihan ng babae yun, at siguro naman patiently natuto siyang antayin hanggang kailan ka magkakaroon ulit ng internet connection. Yun ang sasabihin ko on your side. However, dapat naman sana si girl natuto din siyang maging patient at hindi siya maging impatient. At masyado siyang naging demanding sa time at attention mo na alam naman niyang bumabiyahe ka. Kung talagang mahal ka ni girl, hindi niya hahayaan na mapunta yung attention niya sa iba. Papangalagaan niya yung relasyon na meron kayo. Kasi sabi mo, roughly 4 years kayo at tapos seaman ka. Hindi ako naniniwala, hindi pa alam ni girl yung scenario na nangyayari sa'yo pag nasa dagat ka. So meaning to say, kaya nga, chances are, si girl talaga ang na-fell out of love sa'yo. Oo. At nabaling nga yung attention niya
Nabaling nga yung attention niya sa iba. Ano kaya, okay, hindi siya na fell out of love or hindi siya na kontento, ganun. Posibleng ganon, oo. Posibleng ganon. Pero umabot sila ng 4 years eh. Umabot sila ng 4 years. Dapat sana kung hindi siya kontento, baka first year, second year pa lang nila, nakipagkalas na siya. Eh, umabot siya ng 4 years na gano'n yung setup nila eh, na parang on and off yung internet connection ni Guy. Tapos si girl nandun lang naman. Pero nung pa 4 na taon na sila, doon na medyo nabaling yung attention ni girl sa iba. Pero ulit sasabihin ko, pareho kayong biktima ng pagkakataon. Siguro hindi lang kayo naging strong sa test of time. Kasi kung nagpaka-strong kayong dalawa, si girl nagpaka-strong siya sa temptation at ikaw naman siguro na-explain mo ng maayos kay girl, mas kumbaga alam naman ni girl 'di ba yung situation mo, pero siguro kung naipaliwanag mo pa kay girl yung ano talaga yung nangyayari, yung tunay na nangyayari doon sa gitna ng dagat, siguro naman mas magkakaintindihan kayo. Now, in the issue of trust, di ba nagkahiwalay kayo noon kasi mas pinili niya yung guy. Okay. Number 1, parang hindi, para sa akin, maliit lang sana yung problema niyo eh. Kasi nakilala naman niya yung guy sa social media or sa isang dating app, tapos kayo, nagkakilala naman kayo na in person, nagkakita na kayo in person. Kumbaga, it was, for me in my own opinion, parang it was a false move na pinapili mo yung babae, na sino ba yung pipiliin mo, ako o siya. You could have told the girl na itigil mo na yan, ayusin natin to, kung ano man ang problema natin, magsimula ulit tayo sa umpisa. Kasi nung part na yon naging weak ka din. Kumbaga, basta-basta mo na lang siyang pinapili. Hindi mo man lang muna sana siya, dapat man lang sana tinanong mo, kinausap mo ng maayos, sana sinabihan mo na i-delete mo na yan, kung talagang gusto mong i-work out natin yung relationship na to, sige, i-delete mo yan, sige, mag-usap tayo ng maayos, umpisahan natin sa panimula. Kasi 4 years is 4 years. Imposible hindi nyo pakilala yung isa't isa. I mean, kahit 50% man lang. Di ba? So, dapat sana, hindi mo muna siya pinapili. Kasi, parang hindi fair yun para sa'yo kung tutuusin. Kasi, cellphone, social media at ikaw ang magkalaban. Which is, hindi naman dapat sana talaga. Kasi, kumbaga yung kausap niya sa phone, hindi pa naman niya physically nakita yun. Siguro nag-video call sila, pero hindi pa naman niya na-experience on how to be with the guy. Unlike sa inyong dalawa, na-experience niya yung bawat isa. Di ba? Okay. So yun ang second part ng kwento mo. Third part is yung sinasabi mong tiwala. Kaya nagtuloy-tuloy na siya na hindi naging maganda yung relationship niyo. Naniniwala ka ba na pagkasabihan na trust is like a mirror, parang salamin. Pag nabasag siya, hindi mo na pwedeng pagdikit-dikitin ulit. Pwede mo you can put up the pieces together, pero hindi na same image ang makikita mo. Kumbaga, pag tumingin ka sa basag na mirror, makikita mo yung sarili mo na maliliit, little pieces of you. Ganon yung trust eh. Kumbaga, hindi mo basta-bastang maibabalik yun. Kaya, ang maganda sana nun, ito, by take ko lang naman to coming from my own perspective. Dapat sana, kung nagkaroon kayo ng issue, dapat kinul down nyo muna. Nag-cool down muna kayo. Oo. Or kaya kay Ryu, binabaan niyo yung pride ng bawat isa sa inyo. Kasi dapat, kung wala kasing marunong magpakumbaba sa inyo, walang mananalo, lahat both of you talo kayo. Oo. So, dapat sana, kinul down nyo muna yung mga sarili nyo, tinilang nyo muna kung ano yung mga pagkakamali nyo sa bawat isa, at again, nag-usap kayo ng maayos. Kasi ako palaging... Yun nga yung ginawa ko nung una. Okay. Second time kasi na ginawa niya sa akin yung nag-cheat siya. Pangalawang beses na. Kaya doon ako na parang sumabog sa kanya. Doon ako na parang nakakapagsalita sa kanya na hindi maganda. And then yung mga mabubuting na ibigay ko sa kanya noon, sinumbat ko yun dahil sa sobrang galit ko. Okay. Ayun. Kasi nung una, yan yung ginawa namin. Kinalma namin sarili mo. Nag-usap ko ganito ganyan. Pinapili ko siya. Sabi nga, didelete na nga daw niya yung apps na yun. And then, magsimula kami ulit. Okay. With all due respect to Pat, no, sabi ni Pat na dapat hindi ka
salita ng kung ano-anong mga hindi magaganda or magagandang salita. Hindi ka dapat magbitaw ng masasamang salita dun sa babae. Agree ako dun kay Pat na sometimes kasi words can be demeaning. Kumbaga, minsan pag galit kasi tayo, hindi natin alam kung anong lumalabas sa bibig natin. Kaya maging maingat tayo sa mga sasabihin natin kasi yung mga salitang nabitawan na natin, hirap na tayong bawiin yun. Pero hindi kita masisisi kasi anybody and everybody is prone to heartaches. Kahit sino, mapababae, mapalalaki, we are all entitled to a heartache. Pain, uh, pwedeng makaramdam tayo ng super duper crush na yung puso natin. Lahat tayo pwedeng maging biktima doon. Kaya most likely than not, pwede talaga tayo magbitaw ng hindi magagandang salita. Pero again, reminder lang, yung mga masasamang salita na nabibitawan natin dahil sa sobrang galit natin, 99% nun, hindi na natin pwedeng bawiin. At minsan, mas masakit pa yung masakit na salita kaysa sa physical na sakit. Kaya, maging maingat tayo sa mga sinasabi natin kasi hirap na tayong bawiin yun. So, yun nga, ang take ko doon, dapat sana nag-usap muna kayo. Kumbaga, ang ginawa nyo kasi, nag-break kayo nung una, binigyan nyo ng second chance na sobrang pareho pa kayong si girl is parang out of focus, si girl is parang tuliro, at ikaw naman, shattered. Tapos, binigyan nyo ng second chance yung mga sarili nyo na hindi pa kayo ready ulit para sa panibagong chapter ng buhay nyo, sa panibagong journey ng relationship nyo. Kaya, ayun, instead na mabuo kayo ulit, mas nagkadurog-durog pa kayo tuloy at nagkasumbatan kayo. So, ang take ko doon is dapat sana, ang nangyari is, kagaya ng sinabi ni Pat kanina na dapat sana nagpakumbaba muna kayo sa bawat isa at nag-cool down kayo. Kumbaga, sige, let's give ourselves the time to heal. Tapos, pag fully healed na tayo, sige, mag-usap tayo ulit. Kung if we're meant to be, we're meant to be. If we still feel the same, sige, ituloy natin. Pero kung hindi na talaga mag-workout, sige, maghiwalay tayo ng maayos. Ganon. At least wala tayong nasaktan at hindi tayo nasaktan. Kasi minsan pagkatapos ng matinding, alam mo yung matinding labanan, kagaya niyan, hiwalayan magjowa, grabe yung sumbatan, blah 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 and all that. After some time, marirealize natin na okay naman pala ako. Kumbaga, na-realize mo, hindi naman pala dapat ko yun ginawa or hindi naman pala dapat sa akin yung guy na yun or yung girl na yun. Minsan natatawa na lang tayo, pero yung damage has been done. The damage has been served. The damage you caused, hindi na talaga mababawi yun. Parang ako talaga yung parang may mali. Kasi, yung time kasi na yun na parang gumagamit siya ng dating app. Wala pa siyang work nung time na yun. Parang na-board lang siya na kailangan niya may makausap. Kasi ako hindi minsan nga lang niya ako makausap dahil minsan na kami magkasignal. Siguro, ginagamit niya yung na yun, yung para hindi siya maboard sa sarili niya. Para ma-entertain siya. Pwede. Pwede ganun. Totoo. Kaya nga nung nagka-work siya, nung nagturo, teacher kasi siya, kaya parang super tiwala ako sa kanya kasi alam ko, di ba, pag isang teacher, hindi mo talaga sasayad kasi mataas yung integrity ng teacher, ganun ba yun? Kaya, ayun. Excuse me. Kaya nung nagka-work na siya, ayun na, doon na yung parang, doon na ako na parang, lagi na ako naghihinala sa kanya, hanggang sobrang na. Kaya, siguro, ako talaga yung kasi, sinabi naman hindi niya sinabi niya na nabuboard na daw siya dahil wala nga daw siyang work, wala siyang nakakausap, kaya sumubok siya sa iba na parang hindi lang daw siya, mawala lang daw yung work niya kasi hindi nga daw kayo nag-work. Okay. Primarily, JV, gusto kitang i-commend for, alam mo yun, para aminin mo sa sarili mo na ikaw yung may problem o ikaw yung nagkamali kasi it takes a very brave man to accept his mistake.
His own mistakes rather. Pero gaya ng sinabi ko kanina, pareho lang kayong biktima ng pagkakataon na hindi niyo naman parehong ginusto. Oo. Pero yung nasabi ko nga lang kagalit kanina na kung talagang si girl, mahal ka niya, hindi niya ibabaling yung attention niya sa iba. Yun lang yun. Oo. Kaya parang parang ang gulo na kasi. Ang gulo. Parang yung tiwala kasi. Once na kasi nawala yung tiwala, parang unti-unti na rin nawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Oo, mangyayari talaga yun. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi nyo kasi binigyan yung sarili nyo to pause and reset. Kumbaga, instead na mag-pause kayo for a while, tapos mag-cool down, ang ginawa nyo, tinuloy-tuloy nyo, continue nyo, fast forward nyo pa. Kaya instead na yung broken pieces, pwede pa sanang mag-heal, wala na, nag-shatter na talaga siya at wala na, tuluyan nang namatay.